This is gonna be my last video about sa Hungary. Gusto kong i-share sa inyo yung video na to bago tayo pumunta sa kasunod na yugto ng aking buhay. Ito ay experience ng kaibigan ko na nag-apply dito sa agency na to. Hindi niya ma-post itong, ewan ko kung agency nga ba siya or ano lang, charot-charot lang din. Ayaw niyang malaman ng family niya na na-scam siya. So, I'm gonna post this video para babalaan na rin yung mga kapwa ko OFW sa Hong Kong and meron din sa Pilipinas din para wala nang maraming mabiktima. Actually, ano pa kami nag-usap? December. And medyo busy ako noon. So, wala akong time. And pinagnilay-nilayan ko pa din. Marami akong tinanong sa kanya about this and that. And para, alam niyo yun, bago ko ilabas tong video na to is sigurado tayo sa ating mga nakalap na impormasyon. And naghintay pa rin kami na baka sakaling may good news. But hanggang ngayon, wala pa rin. So nag-apply yung friend ko ng October last year. And yung friend ko, meron siyang friend na napaalis nitong pinag-applyan niya. So kaya siya nainggan niya mag-apply doon kasi may friend siya na nag-apply doon sa agency na yon and 6 months lang, napaalis na yung friend niya. So, syempre, siya nainggan yun na mag-apply kasi syempre, pag may napaalis na, ibig sabihin, legit, diba? Last year pa siya nakapagbayad din ng 37,000 Hong Kong dollar. Ika 5th month pala niya ngayon naghihintay. Ang nangyayari, pag nagpa-follow up siya, pag nagme-message sila about update, binablock sila. And then, nito lang, in-unblock ulit siya. Ang sabi sa kanya, may working permit na siya, but humihingi na naman ng 10K para daw sa invoice. Ito yung, saan ba may space? Yan, kung saan dyan may space. Parang hindi natatapos yung paglalabas ng pera. Bayad ka na naman. Parang hindi natatapos yung bayarin nila. Oh my God! So, diba? Kahit ako i-block mo ko, tapos hingin mo naman ako ng 10K. Paano ako magtitiwala na magbibigay ulit ng pera doon? Hindi siya nagbigay kasi hindi na nga siya sure. After nun, blinak na naman siya. Bukod dyan, sa 10K, may cash bond pa na hinihingi. At ang laki ng cash bond ha, 1.5. Hindi ko alam yung ibang agencies na legit na nagpaalis kung may ganyan cash bond. Pero, ko alam, wala kami ganyan. Ayan, marami silang hidden charges. Marami silang follow-up na bayarin. Ito yung mga page nila. Dyan. Malawak ba yung screen natin? Yan. Marami silang page. Iisa lang yan. Nagpapalit lang sila ng pangalan para makahatak ulit ng tao. Meron pang isang page na same name, pero pinalitan ng logo. Isa lang yun. And meron siyang latest post na March 5 lang. Pero tingnan nyo, inisa-isa ko ulit lahat yan. Kasi nga, comment section ng niyang mga page na yan ay disabled. Hindi ka makaka-comment. So, yung una na pag-usapan nila na payment, 40,000 Hong Kong dollar. Lahat ng magagastos. So, siya yung una niyang kausap. Ngayon, nilipat siya sa iba na yung kausap niya. Tapos, kapag na-denied visa ka dito sa kanila, ibablock ka na. Yun na yung application mo. Pag na-denied ka, wala na. Hindi ka na nila tutulungan. Sabi kasi ng friend ko, marami nag-a-apply na taga Hong Kong. So, yun lang. Gusto ko lang i-share tong video na to sa inyo. For awareness, be, very careful po tayo. Make sure na legit kasi sayang ng pera. Sa mga Hong Kong viewers and followers ko, feel free to comment kung nakapag-apply na ba kayo dyan or kung may friend kayo na napaalis din ng mga Facebook page na yan. So, yun lang. Please like, share, and bala ako mag-subscribe ka. Yun lang. Yun lang naman para sa araw na ito. Para sa gabing ito, para hating gabi. Bye!